Hello, good morning everyone to all guys, to all my friends, to all my dear upcoming friends, followers. Thank you sa inyong lahat sa walang sawang support sa aking YouTube channel po. I hope na magustuhan ninyo yung mga nakagawang vlog po. Kay siyempre, it is just as share ng balita para malaman sa ibang hindi pa nakita, hindi pa nakapanood, nakikinig sa balitang ito. Dahil marami pa talaga hindi pa nakaalam, hindi pa nakaalam ng balita ito dahil nga minsan paglabas sa balita, hindi man ito mapiuli kaya natabunan naman sa at saka hindi nakita ay wala nang alam, hindi pa nakakaalam. Let's talk about what they call the program po sa Pilipinas in the year 24 na nandoon po na bulabog ang what they call insertion ng budget na 241 billion po being discovered by Davao 3rd District Congressman Unga po. Siya po nakadiscover ito. Gibolga po ito ni dating Presidente Duterte, kasama silang Vic Rodriguez, silang tatlo ni Congressman Unga po. So, ang reaction po natin mahal na Presidente, siyempre naman, hindi siya sure. Ang sabi na, that is fake news. Yan po ang sagot ng ating Presidente Bongbong Marcos po. So, dito naman tayo sa what they call budget, ang program kung paano namobo, paano na-object, paano na-insure, paano ginawa. So, makinig ito dahil kung hindi niyo alam, siyempre alamin din ninyo. Para at least meron kayong knowledge sa mga what they call balita ng Pilipinas kung ano nangyari. Kaibigan pong usapan ito. Kay kung hindi tayo magkialam o makinig o what they call listen o manood, useless talaga dahil wala kang concern ko hindi ka nakabalita sa balita. So pakinggan natin dahil nga kung tatandaan ninyo, ang sabi ng Korte Suprema ng Kongreso at Senado, mag-submit sila ng dokumento patunayan kung paano ginawa ng budget insertion po na unprogram. Dahil yan po ang ginawa nila kay paglobo ng budget na unprogram, siyempre doon nilagay sa what they call sa DPWH po. Diyan po, napakalayang pera dyan, billion po usapan. So, ngayon, magpapaliwanag sila, mag-submit sila ng what they call dokumento, katunayan sa maong unprogram dahil ang budget ng program nilipat sa unprogram. Yan ang tawag na chopping budget. So, dyan sila mahirapan mag-submit kung saan sa sukuha ng dokumento kung paano ginawa nila. So, pakinggan natin itong balita na ito dahil mainit talaga ito kahit luma, siyempre talagang ma-realize mo kung paano ginawa ang budget ng Pilipinas. Okay? Pakinggan natin. Ang program budget po, thanks. Talakayan natin, makinig po tayo. Ito yung mainit na balita na imbestigahan ng Supreme Court po. So makinig po tayo. Ito ang magandang balita, budget.
not have the record. Nauna nang hiningi ng SC ang supporting documents, ngunit hindi ko naman ang Office of the Solicitor General na masampulan ng kopya nito sa Kongreso. Those are not part of the submissions, Your Honor. We relate to our clients, the House and the Senate, and they furnished us with the BICAM report and their joint explanation of the differences in that were effected in the changes during the BICAM meeting, Your Honor. May I share with you, like, there are some institutional concerns also for them. They were saying that we have already provided the BICAM report and the joint explanation, which are all that are required under their rules, Your Honor. Tuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nilinaw ni Attorney Reggie Tongkol na may kapangyarihan. Yan po ang balita na break dahil po nga sa paglobo ng budget ay napuna po yan sa hindi akalain pa nangyari ang what we call budget ng ang program. Kaya kailangan magsumite sila ng documental evidence sa Supreme Court kung paano ginawa nila. Okay? So, to all guys, thank you sa lahat. Sana ay nagustuhan ito mga balita. Siyempre, galing po yan sa Supreme Court po na pag-konsensya regarding paano ginawa ang mga budget ng ating gastusin sa Pilipinas. So again, thank you sa inyong lahat. Mag-ingat. God bless everyone. Take care. Again, thank you. Bye-bye.